Posible pong lumuhod ang China sa Amerika pag nagkataon. Ang dahilan po ng lahat ng yan, mga kaistorya, sabi po ng isang eksperto, veteranong journalist, ay iyon pong dambuhalang kahinaan ng militar ng China. Ano ba yung kahinaan na yun? Aalamin natin, mga kaistorya. Pakishare po at pakilike bago ko po sa inyo basahin ang atin pong mga references. Palakihin ko muna ito para mabasa po ninyo. Ito po ay si The Diplomat at ang may akda po nito, mga kaistorya, ay si David Hatt. Ang sabi po dito, fear, a militarily weak China. Is China's military the juggernaut some imagine? Or a paper tiger like Russia's degraded armed forces? Either way, getting a definitive answer would be terrible for almost everyone. Akala kasi nung iba, mga kaistorya, talagang napakalakas ng China kasi dambuhala sila, ano po. Pero hindi yun eh. Hindi yun ang basihan kung bakit ang China ay maaaring magtagumpay sa kanila pong ambisyon. Dahil sa totoo lang, malaki ang kahinaan ng kanilang militar at maging sa loob ng kanilang gobyerno ay may kabulukan pong lalong lumalago, isa sa kahinaan po nila. Basahin natin ito sa ibaba. Ito ang gusto kong puntuhan. But what happens if she gets China into a war in which it is easily defeated? Kasi mga kaistorya, sinasabi po rito na posibleng madaling matalo itong China kung sasabak siya sa pakikipagdigma dahil marami nga po siya, mga kaistoryang babanggain na bansa. What happens if an attack on Taiwan or the Philippines, literal na binanggit po ang bansa natin, mga kaistorya, is met by a robust coordinated response from Japan, the US, Australia, and the United Kingdom, plus others. Talagang marami yan, kaya may plus others, mga kaistorya. Yun pong European Union, yun pa pong Canada, yun pa pong South Korea, at iba pa. Paano kung sasama pa ang India sa laban? Pati na po, mga kaistorya, ang atin pong mga kaalyadong bansa na sa ngayon ay nananahimik lamang. Ano kaya ang mangyayari sa China? Kukuyugin po siya. Yan yung madalas kong binabanggit sa inyo. That, tingnan po ninyo ang kapansin-pansin na ito ha. That wipes out the Chinese Navy and the economy falters because of the international sanctions. Yan na, mga kaistorya. Yung Chinese Navy ng China, mga kaistorya, pwedeng burahin yan ng Amerika at mga allied countries dyan sa South China Sea. May kinatatakutan pa sila na encirclement. At actually, yun pang daluyan ng supply ng kanilang enerhiya at pagkain. Mamaya babasahin natin. Posibleng harangan yun ng Amerika at ng mga allied countries. Anong mangyayari kay China? Baldado sila, hindi lang basta mapipilay. At kung patawan pa ng sanctions, paano na? Bagsak na nga ang ekonomiya nila. Ano nang mangyayari sa kanila? Ito yung sinasabi ko sa inyo na posibleng lumuhod ang China sa Amerika pag nagkataon. In one scenario, the Chinese Communist Party quickly crumbles and much of the country breaks towards warlordism or separatism, but a successor government is able to begging to Washington. Ayan na, magmamakaawa ang gobyerno ng China sa Amerika. Luluhod, hihingi ng tulong o kaya naman ay susuko. Bakit? Wasak na yung bansa nila. Yan yung binabanggit dyan na country breaks towards warlordism or separatism. Ano ba yung warlordism or separatism, mga kaistorya? Yan yung kalagayan ng isang bansang natalo o nawasak na hinding-hindi hahangarin ng sinumang leader ng alinmang bansa. Yan po, mga kaistorya, yung senaryo na ang mga militar, ang mga ethnic groups, ang mga organisasyon o mga samahan, ang mga relihiyon, mga kaistorya, ay nagkanya-kanya na ng mga lugar na pamumunuan nila.
ibig sabihin, nagkawatak-watak na sila. Wasak na ang isang bansa pag ganun ang kalagayan. Imagine, pati militar, yung mga high-ranking officials, nagkanya-kanya na ng mga lugar na gusto nilang pamunuan. Wala na pag ganun. Wasak na. At sa huli, mga kaistorya, upang maisalba ang bansang China, yung successor government, upang maisalba ang gobyerno nila, luluhod sila sa Washington. Magmamakaawa sila, makikiusap sila. Yun ang posibleng mangyari. Talo na nga, wasak na nga yung bansa nila, tapos may existedo pang sanctions, tapos yung kanila pang daloy ng enerhiya, supply ng kanilang pagkain, mga daanan ng kanilang mga produkto, bantay sarado, harang ng Amerika at ng mga allied countries. So anong mangyayari sa kanila? Wala. Bagsak. Di po ba? Nai-imagine ninyo ngayon mga kaistorya? Kung ano ang posibleng mangyari sa China kung pipilitin nila yung buktot na ambisyon nila, eto na. Kung bakit ito nasabi at naiakda ito ng journalist po na ito mga kaistorya. Yung dambuhalang kabulukan, kahinaan ng militar ng China na iyan ang dahilan, posibleng maging dahilan ng pagbagsak ng bansang China. Tingnan po ninyo ito, itong phrase na ito. He, ang binabanggit dito mga kaistorya na he ay si Xi Jinping. He most likely understand. Alam ito ni Xi Jinping mga kaistorya that China's demographics and economy are in such a perilous state. Yung demography, mga kaistorya, yan po yung mabilis na pagtanda ng populasyon. Mas marami ang namamatay kaysa sa isinisilang. Tumatanda, nagre-retiro ang mga tao. Apektado ang labor force nila. Maging ang militar nila. Pag sinabing perilous time, wala na. Magulo na talaga, masyalimuot na talaga ang sitwasyon po ng China. A military venture in the South China Sea would be more foolhardy and unlikely to succeed. Malabong magtagumpay dyan si China. Bakit? The Malacca Strait is among the busiest shipping lanes in the world. Nasa may kwan yan, makitid na daanan yan, mga kaistorya. Mula po dyan sa may bandang Red Sea, papasok po ng South China Sea. Ano po mga kaistorya? China, as stated, is the largest importer of almost all the goods that keep its people alive while its economy depends on exports. So, securing access to these shipping lanes is a matter of life or death. Yang Malacca Strait na yan, mga kaistorya, diyan nakasalalay ang buhay o kamatayan ng populasyon, ekonomiya ng China. Buhay na ng tao ang pinag-uusapan natin dito. Buhay na ng gobyerno ng China ang pinag-uusapan natin dito. Nakikita ninyo? Yang may Google pin na yan, yan ang Malacca Strait. I-zoom out natin para makita po ninyo. Yung binabanggit kong Red Sea, ayan ito Africa ito mga guys, dadaan sa may Indian Ocean. Pagkatapos papasok dito sa may Malacca Strait, ayan Malacca Strait. Sa may Malaysia, sa may bansang Malaysia, dyan po siya dadaan, papasok na ng South China Sea, dadaan pa sa may Singapore, papasok na po dito sa South China Sea. Hanggang dyan, sa may Palawan, hanggang dyan, sa may Luzon. O ngayon, naiintindihan na po ninyo. Dyan dumadaan yung mga export, maging imports ng China, yung supply ng kanilang mga pagkain, mga produkto, mga enerhiya, dahil meron din po sila mga kaistoryang kinukuhang supply of oil and gas dyan sa Africa. Isa yun sa kanilang sinasandalan para sila po mga kaistorya ay magkaroon ng enerhiya. Paano? Anong role nitong Malacca Strait na ito at anong mangyayari dyan? Base dun sa unang reference na pinakita ko sa inyo, ito mga kaistorya. Dyan nakasalalay yung buhay at kamatayan ng bansang China. Call it
Prudent paranoia. Pag sinabi mong paranoia, mga kaistorya, talagang balisang-balisa na, hindi na mapalagay. Ganyan ang kalagayan ng China, kaya sila nagpo-fortify, mga kaistorya, ng kanilang presensya at posisyon dyan sa South China Sea. Isa yan sa kinatatakutan nila, yung shipping lanes na yan. Ayaw nila na sila po ay makulong at maharangan dyan. Plus yung encirclement pa ng Amerika at mga allied countries na nangyari na. But Beijing fears that any country in the first island chain, kasama ang Pilipinas sa first island chain na yan, mga kaistorya, binanggit Japan, Taiwan, the Philippines, and Indonesia, or even the second chain, could effectively blockade all shipping to China. Kung magkapangkampi-kampi ang mga bansang yan, sige, manggiyera ka China. A-action si Amerika, a-action ang Pilipinas at mga allied countries natin. Haharangan ang shipping lanes na yan, kukontrolin. Madaling gawin yan, lalo't kakampi ang India, kakampi po natin yung India na yan, at kalaban yan ng China. Kakampi ang Canada, Australia, ang European Union, ano na, mangyayari sa China? Gutom ang China. Paktay ang ekonomiya nila. Magdidilim ang bansa nilang, literal na dilim. Theoretically, the Taiwanese military, ito na ha, could take to the beaches and fire off mortars toward Chinese shipping vessels. Kung gawin din yan ng Pilipinas at ng mga allied countries, pasabugin natin yung mga vessels nila. Anong mangyayari sa kanila? Conversely, every other country that depends on the Malacca Strait, which includes every country in East and Southeast Asia, threats that China wants to militarize the maritime area. Kaya nga, kinukuyog ang China, which would allow Beijing to blockade shipping and thus blockade their trade, putting all commerce in the Pacific at Beijing's whim. Yan yung sinasabi ko. Ang Pilipinas at maraming bansa sa Southeast Asia at sa buong mundo, hindi papayag na makontrol yan ng China. Ang katakutan ng China, pag nagkaisa na itong mga bansang ito sa buong mundo, naharangan ang Malacca Strait at harangan niya yung Luzon Strait. Kulob ang China. Eto pa, Business Insider, a retiring Chinese general revealed that China's greatest military weakness is a U.S. strength. Una, nakahinaan ng mga yan, eto. A hawkish Chinese general said before retiring that he regretted not fighting in a war. Tumanda na lang at nagretiro, hindi pa sumabak sa digmaan sa labanan. See, which reveals the greatest weakness of China's military. Naiintindihan nyo ngayon. China badly wants to displace the US as the world's top military power, but it hasn't fought in a real war. Ay samantalang ang militar ng Amerika ay hasang-hasa, praktisado sa labanan, kabaliktaran ang China. All of China's fancy new jets and ships have never been tested. Yung mga fighter jets, mga kaistorya, mga fighter jets at mga warships ng China, hindi pa subok sa labanan. Kabaliktaran naman, yung mga fighter jets, mga warplanes, mga warships ng Amerika, subok na subok sa labanan. In its ground army relies on conscripts, while the US has an all-volunteer force and tested platforms. No matter how big China's military gets, yan yung juggernaut imagination kanina, it will be ridden with doubt until they get into a real fight. Ibig sabihin, kung hindi pa subok, mga kaistorya, hindi ka magtitiwala yung kakayahan yan. Natural, di po ba? Ito na, isa pang malaking kahinaan nila, yung demographics nila. Mga kaistorya, binanggit kanina, di po ba? Yung demographics at saka yung bagsak na ekonomiya ng China. Well, dive tayo dyan sa demographics na yan. AI overview. Madaling mag-research lang ng ganito, mga kaistorya, kahit sa cellphone ninyo. Lilitaw, yung ganyan. Yes, China's military is aging, and the country's rapidly aging population is presenting a number of challenges. See? China is facing shortages in military recruitment due to a number of factors, including, yan yung mga factors kung bakit po, mas maraming namamatay sa kanila at kakaunti ang sinisilang, apektado ang militar nila, pati po ang labor force nila. Diba, mga kaistorya? Ito ang katibayan na ginawan ko na yan
ng content. Alam ninyo yan sa mga matagal nang sumusubaybay sa atin, itong balita na ito ni Newsweek. China set to lose over 50 million people in population crisis. Crisis po yung demographic na yan sa China. Crisis yan. Apektado ba naman militar nila? Ay paano kung sasabak sila sa labanan? The United Nations estimates China's population will shrink by 50% by the end of the century. Kita ninyo? Dadating ang panahon, mga kaistorya, ilang dekada na lang, India na ang pinakamalaking populasyon sa mundo na bansa. Hindi na ang China. 50% nga umano ng populasyon ng China, 1.4 billion so far, kung hindi ako nagkakamali, mawawipe out yung kalahati niya. Oo, mga kaistorya. Ito pa, China's record first population decline in 60 years. Talagang totoo pala na nangyayari yan sa China. Isa pa, nakahinaan ng China kung bakit posible silang bumagsak kung sasabak sa giyera. Yung mga pro-China dyan, nanonood ba kayo? Huwag nyo nga paglulukuhin ang mga Pilipino. Ito totoong nangyayari ito. Yung talamak na korupsyon sa Chinese military, mga kaistorya. Nag-purge nga dyan si Xi Jinping. Siyam na matataas na opisyal ng militar nila pinagtatanggal ni Xi Jinping dahil sa issue po ng korupsyon. Isa po sa naging sumabog na balita ay yung magpapalipad sila ng missile, hindi lumipad, kaya pala ang laman ng missile sa halip na fuel ay tubig. O di anong nangyari, mga ka-story? Ayun. Ito pa, new regulations seek to address Chinese military veterans' concerns. China's military veterans have organized a long line of protest. Nagpo-protesta yung mga veterans sa kanila against low pensions, tingnan nyo, and corruption. So, totoong may corruption sa militar ng China at namumroblema dyan ang gobyerno nila, mga kaistorya. So yan pala ang dahilan kung bakit ang China ay posibleng bumagsak at magmakaawa sa Washington or sa Amerika. Sasabihin na naman itong mga fake news kaawan. Sabihin nyo, itong veteranong journalist na may akda nito, itong mga referensya ko na ito, sabihin niyo sa kanila, mga fake news sila kasi hindi naman galing sa akin yung mga sinabi ko. Ang ginawa ko lang, ipinaliwanag ko sa mga manonood. Ni-research ko, inipon ko, pinag-ugnay-ugnay ko. Lahat yan, related to each other yan. Yung mga references ko na yan, mga ka-story. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon, mga ka-story. Paki-share po at paki-like. Maraming salamat po sa inyong lahat. Higit sa lahat, maraming salamat po sa ating Panginoon. Shout out po sa mga sulit ka-istorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Salamat sa lagi ninyong pag-antabay, pagsuporta, panonood, pagla-like at pag-share sa mga contents ng inyong lingkod. Na-appreciate ko po talaga.